Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Na mahal maging santo, milyon ang halaga. At bukod sa paghirang ng mga santo, nagiging source din ng pinansyal ang iba pang mga aral ng simbahan gaya ng kasal, ng binyag, kumpil, misa para sa patay. Yan At ang paulit-ulit na mga propaganda ng Seventh-day Adventist. Pero itutuwid natin mga kapatid, na para sa Katoliko, hindi po bayad ang hinihingi sa mga miyembro, lalo na tuwing may kasal, no? May pagbinyag, o may misa para sa kaluluwa. Ang tawag diyan ay donasyon, na dapat ay bukal ang inyong pagbigay mula sa inyong puso. Bakit? Dahil una, lagi po nating tandaan, ang mga sakramento ng simbahan batay sa canon law ay libre, walang bayad. So, bakit inihingi ng simbahan yung donation? Bakit? Kung libre ang sakramento, ang rason diyan mga kapatid, para sa tulong natin sa mga manggagawa sa loob ng simbahan, sa parokya, donasyon. Dahil alam naman natin na ang simbahan natin, hindi tayo humihingi ng tulad sa Seventh-day Adventist na 10%. Di po ba? Tulad sa Iglesia ni Cristo at Born Again. Wala tayong hinihingi na 10%, pero mayroong ilan na nagbigay ng 10% sa kita nila. Pero hindi tulad ng mga nagsusulpotang sekta na obligado talaga sa 10%. Kaya walang patid ang daloy sa pera na kanilang lagayan mga kapatid. No? So, bukod diyan, ang ating mga kaparian ay nagdepende lang kung una, may magbigay ng donasyon. So, kung walang magbigay ng donasyon, edi wala ang matanggap ng mga kaparian natin, di po ba? para sa isang karaniwang Katoliko, isang malaking karangalan na magkaroon ka ng kamag-anak o kababayan na isang santo o santa. Ganyan po ang nararamdaman ngayon ng ilan sa ating mga kababayang Katoliko dito sa Pilipinas dahil sa napabalitang may 2 Pilipinong isinusulong ngayon sa Vatican para maging mga bagong santa. Okay. Una, totoo na may 2 bagong isinusulong para maideklara na bayani sa ating pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin na ang nagiging santo at santa sa simbahang Katoliko yung naideklara lang ng Santa Iglesia Katolika. Bakit? Dahil meron tayong kapistahan ng All Saints Day. Di po ba sa Nobyembre 1? Ano po ba yun? Yon ay kapistahan ng mga santo na dadeklaraman o hindi sa simbahang Katoliko. Tuloy muna natin siya. Sila po ay sina Nina Ruiz Abad, 13 anyos, mula sa Lawag, Ilocos Norte, at si Laureana Franco or mas kilala bilang Ka Loring ng Hagonoy, Taguig. Kapag po na-canonize sila, magiging 4 na po yung santo or santa dito sa Pilipinas. Kasi meron nang naunang 2, si San Lorenzo Ruiz at si Pedro Calungsod. Tama po kayo sa inyong narinig, 4 na ang magiging santo o santang Pilipino. Sa ngayon kasi, mayroong tinatayang 86 million na mga Katoliko dito sa Pilipinas. And yet, 4 pa lang ang mga santo o mga banal na tao dito sa atin. So ito'y misleading na pahayag, no? 4 pa lang ang magiging banal. Una, di yan aral ng simbahang Katoliko na 4 pa lang. Pwedeng 4 pa lang na mga Pilipino ang maideklara. Kung ma-approve ito, ang 2, maideklara bilang opisyal na bayani sa ating pananampalataya. Ngunit, ating ipinagdiwang tuwing Nobyembre 1, ang All Saints Day, iyon ay mga santo ng simbahang Katoliko na hindi na naideklara ng simbahan. Tuloy natin. Well, gaano nga ba kahirap maging santo? Kasi kung si Miss Corina Sanchez ang ating tatanungin, ang sabi niya, may kasabihan na mahirap ang maging mabuti, pero wala nang masihirap pa sa pagiging banal. Kaya nyo? So kung isa kang Katoliko, masasabi mong tama si Corina dahil maraming mabubuting Katoliko
ang inabot na ng daan-daang taon sa libingan, hindi pa rin nagiging banal. Ganun. Hindi yan opisyal na aral natin mga kapatid na yung mga nailibing na mga Katoliko, ang iba ay hindi na nagiging banal, no? Kaya nga may deklarasyon tayo na All Saints Day, All Souls Day para sa mga kaluluwa sa purgatorio, All Saints Day para sa mga kaluluwa na nasa Triumphant Church. Triumphant Church dahil meron tayong Communion of Saints at ang bahagi nito tatlong simbahan. Yung Militant Church na tayo nasa mundong ito, Triumphant Church na nasa langit, at ang Suffering Church na nasa purgatory. Iyon ay wala sa mga sulpot na sikta. Kahirap maging banal. Gaya na lang halimbawa ni Eugenio Sanz Orozco Mortera, isa pong Pilipino na pumanaw noong 1936 pa. At kung kilala ninyo, kung pamilyar kayo kay Mother Ignacia del Espiritu Santo Luco, o mas kilalang Mother Ignacia na pumanaw noong 1748, so ilang daang taon na po ito. Sila ay ilan lamang sa mga mabubuting alagad ng simbahan na inabot na ng daan-daang taon sa libingan. So, Hindi ina-admit naman, no, ng Seventh-day Adventist na itong mga kandidato sa canonization and kahit na sa beatification, yung ilan, ay mga mabubuting tao daw sa simbahang Katoliko. pa rin nagiging banal o santo. Pero sabi niya, hindi pa nagiging banal o santo. Iyon ang mali. Dahil ang hindi pa dito mga kapatid, yung official deklarasyon sa simbahang Katoliko. Dahil may proseso. Bukod sa haba ng panahong hihintayin, alam nyo ba na malaking aspeto rin sa pagiging santo yung budget? Dapat may budget yung mga taong gustong maging santo ka. Mali, no? Hindi turo ng simbahang Katoliko na pag magiging santo ka ay dapat may budget. Ano po ba ang kagamitan sa salapi para sa pagdeklara na siya ay talagang tunay na bayani ng ating pananampalataya? A person is not born a saint. In fact, the process of actually being declared a saint is quite lengthy. It includes an investigation on the life, faith, and possible miracles the person interceded in. If they are approved, the candidate becomes canonized, which means being declared a saint. The process itself is divided into 4 main categories. The first begins at a local diocese. It's here that a detailed report on the life and virtues of the candidate is prepared before being submitted to the Vatican. If it gets the green light, the person is declared a servant of God. The next phase is being declared venerable, and that happens when historians, theologians, and cardinals agree that the candidate's heroic virtues merit that title. In the third stage, the person is declared a blessed, and for that to happen, a miracle has to be attributed to his or her intercession. The miracle has to be scientifically inexplicable, and it must be approved by scientists and theologians. From that point on, blesseds can be venerated in sites that are connected to their lives, and once a year, their feast day is celebrated. The fourth and final step requires a second miracle that must happen after the candidate was beatified. If the miracle is approved, the candidate can then be declared a saint. But before any of this happens, the Pope must first approve the entire process. And once the candidate is officially declared a saint, he or she is recognized as someone who lived an exemplary life that's worthy of one of the highest honors in the Church. Yon ang aral ng simbahang Katoliko na pinipilipit nitong mga anti-Catholic, lalo na itong Seventh-day Adventist. At tinalakay niya na pag gusto kang magiging santo, nangangailangan ng malaking budget daw. Ibig sabihin, gustong ipalitaw dito na kung ikaw ay gustong magiging santo, nangangailangan kang malaking halaga. Una, misleading ito. Dahil ang magdeklara una na ito'y kilalaning bayani sa pananampalataya, magsimula yan sa local ordinary. Ibig sabihin sa diocese kung saan siya naninirahan, kung saan siya ay nagiging alagad at namatay bilang bayani sa pananampalataya. Yes, tama kayo sa inyong narinig. Dapat may sapat na budget para maging santo ka o banal na tao. Alam nyo ba na sa Amerika pa lang,
ang halaga ng pagiging santo ay maaaring umabot ng $50,000 hanggang $250,000. That's 2 million to 29 million pesos ang halaga. At sa Europe, ang pagiging santo ay umaabot sa halagang 500,000 euro o katumbas ng mahigit 31 million pesos. Gagamitin ang halagang ito para i-research yung pagkatao ng candidate. Tapos yung mga legal documentation and tsaka consultation sa mga theologians. Kaya naman noong 2006, nag-impose si Pope Francis ng mga bagong transparency rules para sa simbahan. Kasi napabalita na ginagamit ng simbahan yung kalakaran ng paghirang ng mga santo para pagkakitaan at abusuhin. Sa katunayan, ang paghirang ng mga santo ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pinansyal ng simbahang Katoliko. Mga kapatid, ito ay isang malaking propaganda ng Seventh-day Adventist. Ano po ba yung nasa ulat na pabalita? Ito kasi ang nakasulat, no? Yung ipinakita niya ay ang headline lang, Pope imposes new rules for saint making after abuses of system. At sinabi niya, pinagkakitaan ng simbahan at may abuso ng simbahan. So nilalahat niya. Kaya nga may bagong rules na inilabas si Pope Francis para pag-correct sa mga sinasabing abuse ng ilan. At sinabi niya, ano ba itong rules? Ito yung mabasa natin. The rules call for an administrative to be named for its prospective saint, and they must scrupulously respect the intention of its donation. The administrator must keep the running tab on expenditures and donation, prepare an annual budget, and to be subject to the oversight of the local bishop or religious superior. However, the rules do not specify how much money could be given by donors. Yun ang nakasulat, mga kapatid. At ito'y ginagamit ng Seventh-day Adventist na propaganda na ang pagiging santo ay pinagkikitaan ng simbahan. Hindi katakataka kung bakit mayroong mga katulad ni Napir Toussaint, Father Augustus Tolton, Mother Mary Lounge, Henriette Delille, Julia Greeley, and Sister Thea Broman. Itong mga ito, they are more than 700 years na sa libingan pero hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ng pagiging santo. Hindi nasa proseso ng pagiging santo. Mali. Nasa proseso sila para ideklara na sila'y bayani ng pananampalataya. So, maaring nasa langit na sila pero ang proseso ay matagal. Dahil ang investigation, ang mga milagro, nangangailangan talaga kung sa korte pa beyond reasonable doubt. Pero kung sinabi ng Seventh-day Adventist na ito na pinagkikitaan ng simbahang Katoliko ang proseso sa pagiging santo, ibalik natin sa kanila kung ano ang sabi ni Ellen Goldwhite sa kanilang aklat na The Remnant Church by Ellen G. White, page 48. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Very recently, I have had direct light from the Lord upon this question, that many Seventh-day Adventists were robbing God. Nako, si Ellen Goldwhite may koneksyon pala umano sa Diyos. At ang koneksyon niya sa Diyos, nalaman niya, meron palang mga Seventh-day Adventists na nagiging mangnanakaw sa Diyos. Okay, tuloy natin si Ellen Goldwhite, founder nila yan, mga kapatid. Tuloy natin. Mahal maging santo. Milyon ang halaga. At bukod sa paghirang ng mga santo, nagiging source din ng pinansyal ang iba pang mga aral ng simbahan gaya ng kasal, ng binyag, kumpil, misa para sa patay. Yan at ang paulit-ulit na mga propaganda ng Seventh-day Adventist na ang sakramento ay may bayad. Pero itutuwid natin, mga kapatid, na para sa Katoliko, hindi po bayad ang hinihingi sa mga miyembro, lalo na tuwing may kasal,
no? May pagbinyag o may misa para sa kaluluwa. Ang tawag diyan ay donasyon. Na dapat ay bukal ang inyong pagbigay mula sa inyong puso. Bakit? Dahil una, lagi po nating tandaan, ang mga sakramento ng simbahan batay sa canon law ay libre, walang bayad. So, bakit inihingi ng simbahan yung donation? Bakit? Kung libre ang sakramento, ang rason diyan mga kapatid, para sa tulong natin sa mga manggagawa sa loob ng simbahan, sa parokya, donasyon. Dahil alam naman natin na ang simbahan natin, hindi tayo humihingi ng tulad sa Seventh-day Adventist na 10%. Hindi po ba? Tulad sa Iglesia ni Cristo at Born Again. Wala tayong hinihingi na 10%, pero mayroong ilan na nagbigay ng 10% sa kita nila. Pero hindi tulad ng mga nagsusulputang sekta na obligado talaga sa 10%. Kaya walang patid ang daloy sa pera na kanilang lagayan mga kapatid. No? So, bukod diyan, ang ating mga kaparian ay nagdepende lang kung una, may magbigay ng donasyon. So, kung walang magbigay ng donasyon, edi wala ang matanggap ng mga kaparian natin. Di po ba? Okay, tuloy natin. Mo yung house blessing. Actually, wala namang bayad ang binyag talaga sa mga bata. Pero meron silang sinasabi na customary daw, nakaugalian na magbigay ng donasyon sa pare. Yan, donasyon sa pare. So, depende ito sa kaya ng pamilya. Meron akong nabasang website. Gumastos yan ng 400 pesos sa simbahan. Yun yung binigay niya sa simbahan. At nasa iyo kung maghahanda ka pa, kung gusto mong mas lumaki pa yung gastos mo. Well, in fairness naman sa simbahan, kasi ayon sa isang balitang nabasa ko, inabolish na ng Archbishop of Manila ang bayad sa binyag at kumpil noong March 2021. So, donasyon na lang daw. Ewan ko lang sa ibang mga simbahan kasi ito is sa mga sakop lang ng Arsobispo ng Maynila. Ngayon, kung magpapakasal ka naman, umaabot daw ng 6,000 hanggang 7,000 pesos ang bayad sa simbahan kung gusto mo ng magarbong kasal. Ngayon, kung simple lang, meron namang 2,000 to 3,000 pesos. At kung hindi talaga kaya ng budget mo, may 1,500 kung mas mababa pa yung gusto mo. Yan ay ayon sa website ng CPCP. Ngayon, kung namatayan ka naman, gusto mong magpamisa ng patay, meron ding bayad yon. Ayon nga sa isang website. So, bago lang sinabi niya na donation hindi bayad, pero ngayon, sinabi na naman niya, bayad talaga yon. Na nabasa ko, 100 pesos daw ang blessing at 500 naman ang bayad dun sa pare. So yung basbas dito nagkokontrahan na mismo ang pahayag niya na nauna na sinabi niya customary, hindi bayad, donation, pero ngayon, yung sinabi niyang hindi bayad, donation, ginawa talaga niya na bayad. Pare, 100 na yon. Pero kung magmimisa pa siya, 500. Wala tayong impormasyon sa ibang mga parokya kung magkano naman yung singil nila. So, nila lahat, yung sa mga parokya, magkaano ang singil daw. Pero napansin niyo ba mga kapatid, itong tuligsa na ito ng Seventh-day Adventist, ginagamit nila kahit sa iba pa mga sekta, yung kasal, binyag at living at ibang mga sakramento. Pero, at kahit alam nila na donation lang ang ibinigay para sa simbahan, iginiit na bayad na yon. So, dito mga kapatid, malinaw na grabe talaga ang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Pero napansin niyo, ikumpara natin sa Seventh-day Adventist na sabi ni Ellen Goldwhite, marami daw umanong nang nanakaw sa Diyos. Sila ay nagpatupad ng 10%. Ano yung 10%? Okay. Ang 10% halimbawa, 1,100 o 10,000 ang monthly na sahod mo. So sa 10% ng 10,000,
magkaano ang ibigay mo para sa pastor? 10%, ha? Hindi 1,000. So, dahil 1,000 sa 10%, ibigay mo yan sa pastor. Sa isang taon, ilang buwan? Di po ba? 12 na buwan. So, ilang lahat? Kung 10,000 ang monthly sahod mo. Di 12,000 na. Kung sa loob ng 10 taon ka, nagbigay ng 10,000, sa simbahang inaniban mo, ilan na? Hindi, 120,000 na. Kumpara sa tinitira nila na kasal, binyag, libing, una, ang isang Katoliko ay isang bisis lang binyagan sa buong buhay. Ang isang Katoliko ay isang bisis lang ikakasal sa kanyang buhay. Lalo na, pag mamatay, isang bisis lang ilibing. Kaya yung donasyon na binanggit niya, kumpara sa 10% ng simbahang Katoliko, bay, grabe talaga. At binanggit niya, yung Mateo Kapitulo 10, versikulo 8 hanggang 10, mga kapatid. Ituloy natin, ha? At ginamit pa niya yung kay sa gawa ng mga apostles, no? Ito, ituloy muna natin. Pero dito sa isang website ng simbahan sa QC, nag-range ang misa sa patay ng mula 1,500 hanggang 3,000. And pag house blessing naman, syempre meron ding bayad yon. Doon sa isang blog. Sabi niya, meron ding bayad, house blessing. Napansin niyo ba, nagkukontrahan na yung pahayag ng Seventh-day Adventist na ito na sinabing hindi bayad, kundi donation. At bakit may donation? Di po ba, kung tingnan natin ang ikatlong Juan Kapitulo 1:8, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. So, nasa Biblia na yung mga miyembro ng Iglesyang Tatag ng ating Panginoong Jesucristo dapat talagang tutulong sa mga nangasiwa dahil wala naman silang trabaho. Kahit nga sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 3, mga kapatid, ito ang mabasa natin. Si Juana na asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at sa kaniyang mga alagad. See, may tumutulong talaga para sa pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kaniyang mga alagad. So, bakit kahit sa blessing, hindi yan bayad kundi donation, pero ginawa niyang bayad dito, eto. Na nabasa po ng inyong lingkod, di umano naniningil daw ang simbahan ng nasa 1,500 kada isang floor. Depende kasi yan. Sabi niya, naniningil daw. So, yung salitang daw, di sure. Ibig sabihin, nakabatay siya sa chismis. So, bawat floor daw, tag 1,000 daw, sabi niya. Ilang floor at ilang kwarto ang ibibless ng pare. So, tag 1,000. Meron palang mga ngaral ngayon na chismoso, no? Nagkakalat ng chismis, mga kapatid. Na bawat room, tag 1,000 o floor, tag 1,000 daw ang singil. Actually, itong kasal, binyag at misa, ito po'y considered as doktrina ng simbahan. Sakramento ang tawag nila dyan. Actually, kung Biblia at Bibliang pag-uusapan, dapat wala nang bayad yan Kasi natural, ating binanggit na yan, mga kapatid, at kahit kanina, na walang bayad, sabi niya, donation lang. Pero ito ang sinabi niya. Maliwanag ang utos ng Panginoong Hesus sa Mateo 10:8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga keto, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So, yung bautismo o binyag, yung kasal,
Yan po ay mga bigay ng Diyos. Tama, mga bigay ng Diyos. Kaya yung binanggit niya mga kapatid, balikan natin ha, yung binanggit niya na San Mateo Kapitulo 8, versikulo 10, 8, ito po ang mabasa natin. Ito kasi ang kadalasan na ginagamit ng mga anti-Catholic. Okay. Ito ang mabasa natin. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang may mga may kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Tama. Yun talaga ang mabasa. So ano ba yung sinabing walang bayad na natanggap? Yun ang kapangyarihan na pinagkaloob ng Espiritu Santo na di pwedeng bayaran. Halimbawa, ginamit niya ang Gawa Kapitulo 8. Nahanan lang natin mga kapatid. Ito ang tinatawag na simony. So, ito ang mabasa natin sa naturang talata. Nakita ni Simon na ang Espirito'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumatanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Sa 20, sinagot siya ni Pedro, naway mapapahama ka kasama ang iyong salapi sapagkat nakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Yon, napakalinaw mga kapatid. Anong sinabi? Yung kaloob ng Diyos, yon ay di pwedeng mabibili ng salapi. Pero yung mga manggagawa sa loob ng simbahan, meron talagang taas ang bawat isa na tulungan. Ito ang mabasa natin, ulitin natin, 3 Juan Kapitulo 8, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. See? Anong sabi ni San Pablo pa? Kung tingnan natin sa 1 Korinto Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 14 mga kapatid. Ito ang sinabi ni San Pablo sa naturang talata. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa 14, ganyan ding paraan ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Hindi ito ang kaloob ng Diyos. Dahil ang kaloob ng Diyos ay walang bayad. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.